Please put them on, Takamine-san. Like and subscribe, baka naman. Another day, panibagong araw na naman nga sa buhay ng jackpot nating bida na nanunood sa isang tabi habang swimming class nila. Dito na nga ipinakita si Takamine na basic lamang tinalo ang ace ng swimming team na lubos na naman ng kinamangha ng mga estudyante. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Shirota nang sabihin ni Takamine na ulitin daw nila ang mga pangyayari, sabay ginamit ang kanyang skill. Siyang tunay nga ay naulit ang pangyayari sa pamamagitan ng skill ni Takamine, kung saan binago ng dalaga ang kanyang paglangoy at nag-backstroke na lubos pinagtaka ni Shirota, hanggang sa magulat na nga ito nang mahuli siyang nakatitig ni Takamine. Muli ay nanalo nga itong dalaga sa karera, sabay kampronte dito sa ating bida at bakit tila di raw nagtanong ngayon kung bakit niya inulit ang mga pangyayari. Di na nga makasagot ang nahihiya nating bida, hanggang sa muli ay kulitin na nga siya ni Takamine at ano raw ba ang nagustuhan niyang style ng paglangoy niya kanina. Kinabahala na nga ito ng ating bida at bagamat nagustuhan niya noong nag-backstroke ito ay baka isipin ng dalaga na tinitignan niya ang pangharap nito kanina. Napangisi na nga lang si Takamine at inasar si Shirota, na masyado raw itong halata at napakamanyak daw. Sa taranta ng ating bida ay napa-change topic na nga lang ito hanggang sasabihan ni Takamine na huwag munang uuwi mamaya ay hintayin siya. Rekta na nga ang dalawa sa isang mall kung saan nanigas na nga ang leeg ng ating bida at di alam kung saan titingin pagkat napapalibutan sila ng mga panty at bra. Pinagtaka na nga ito ni Shirota at tinanong si Takamine kung bakit siya sinama sa nasabing lugar. Ayon naman sa dalaga ay nauubusan na raw kasi siya ng supply ng underwears kaya naisip ang dumaan muna rito para makapamili, sabay pang aasar na naman sa ating bida kung alin daw ba sa mga ito ang bagay sa kanya. Napasusmeriesep na nga lang ang binata at sinabing kahit ano naman sa mga ito ang piliin niya ay okay. Sus heto naman napalibutan lang ng panty parang ewan na, di ba paborito mo yang mga yan, dagdag na pang-aasar na naman nga ni Takamine sa ating bida. Patay mali siya naman ng hype at sinabing nandirito lang naman daw siya dahil iniutos sa kanya ni Takamine. Sus ang dami mong sinasabi, o siya since nandirito ka na rin naman, ikaw na mamili ng underwear na kukunin ko. Ikaw din naman nagsusuot niyan sakin kaya ikaw na rin mamili kung anumang pares ang gusto mo para sa akin, ika na nga ni Takamine na lubos kinagulat ni Shirota. Wala na ngang nagawa ang ating bida kundi sakyan na lamang ang trip ng dalaga, at mamimili na nga lang daw siya ng kung anuman ang matapos na agad. Di na nga nito namalaya na nakuha niya ay halos lubid na lamang na siya na nga nitong lubos kinagulat ng muli ay asarin na naman ni Takamine at di raw agad nagsabi na ito raw pala ang mga trip nitong underwear. Agad na nga niya itong ibinilik sabay nag-ingat ng mamili ng underwear na ibibigay niya rito sa dalaga. Panty rito, panty doon, hanggang sa matigil na nga ang mata niya sa isang bughaw na panty na siya na nga nitong ibinigay kay Takamine. Ano sa tingin mo, okay na ba yan? Agad na tanong na nga ng ating bida sa dalaga. Ayon naman kay Takamine ay subukan niya na munang isuot nang masabi niya kung okay na ito para sa kanya. Sa gulat ni Shirota ay sinama na nga siya ng dalaga sa fitting room, at sinabing gagawin din naman daw niya ito sa labas kaya wala naman daw sa kanyang kaso na gawin nila rito. Kinabahala na nga ito ni Shirota ngunit wala rin nagawa sa huli kaya sinunod na lamang ang utos ni Takamine. Huwag nga raw mag-alala ang ating bida dahil makapal naman daw ang suot niyang tights kaya wala siyang masisilap dito. Nanggatag na nga lahat ng mga ngatog sa binata at nababahala sa nais na namang ipagawa sa kanya ng dalaga. Sa kabila nito ay todo-todo ang pang-aasar pera ang natanggap nito mula kay Takamine sabay buhat pa nga ng palda nito na halos di na niya kinakaya. Buwisit, ika na nga lang ni Shirota sa kanyang isip at durog na nga raw ang pride niya sa dalagang ito. Kaya naman nilakasan na lamang ang loob at di nagpatalo sa pang-aasar ng dalaga sa kanya. Ngunit ulats talaga sa huli at di na nga kinaya ang mga malang sumambulat sa kanyang mukha ayon na himatay na sa sobrang baho. Nagising na nga lang si Shirota na inaasar na naman ng dalaga at di inakalang mahihimatay sa mga pangyayari kanina sabay change topic sa kung bakit nga raw ba ang bughaw na underwear ang napili nito para sa kanya. Wala naman daw rason sagot naman ni Shirota ngunit ayaw itong paniwalaan ng dalaga at di nga raw siya titigilan hanggat di niya sinasabi ang dahilan. Na-corner na nga si Shirota kaya sinabi na lamang ang kanyang rason na sa tuwing naiisip niya raw kasi si Takamine ay naiisip niya ang langit na siyang namumutawi sa bughaw at tila isang dagat sa ganda. Poker face lamang ang dalaga sa mga narinig na lubos na ngang pinag-alala ng ating bida at tinanong kung di niya raw ba nagustuhan ang napili niya.
Di niya nga raw ito isusuot. Ika naman ni Takamine na siyang kinatamimi na nga ni Shirota habang pabulong-bulong naman itong si Takamine nang nakangiti, na kung isusuot niya man daw ito, ay hindi na dahil sa Eternal Virgin Road niyang skill. Ay puksa ka Shirota, sana all na hype ka. Kinabukasan ay nagkasakit na nga itong si Shirota sa stress. Napansin naman ito agad ni Takamine kaya naman sinamahan na siyang umuwi at masama nga ang kanyang pakiramdam. Hanggang kwarto nga sa kanilang bahay ay inihatid siya nito ngunit ramekte sa kanyang laptop na siya niyang kinagulat at naghahanap ng bold at saang folder niya raw tinatago. Sainyapla na nga ito ng natarantang binata at bakit daw ba talaga ito sumama sa kanya. Ayon naman sa dalaga ay kaunting maintenance nga lang daw ang magaganap dahil may sakit nga itong bida natin na siyang araw niyang closet, na siyang makakaapekto rin sa kanya kaya aalagaan niya. Nagpresinta na nga itong magluto para sa kanya na sa una ay pinigilan pa ng binata kaya naman inasar na naman siya ni Takamine na baka gustong apron lamang ang isuot niya ng ganahan sa kanyang lulutuin. Kahit ba naman may sakit ako inaasar mo pa rin ako, ika na nga ni Shirota kay Takamine na siya na nga nitong tinulak at umuwi na nga lang daw, at baka mahawan niya pa ng kanyang sakit. Natigilan na nga ang dalaga at napaisip din sa sinabi ng ating bida, sabay sabing babaguhin niya na lamang ang sitwasyon. Agad ginamit na nga nito ang kanyang skill hanggang sa namalaya na lamang ni Shirota na may lugaw nang nakahanda para sa kanya. Kainin nga raw ito ni Shirota habang mainit pa sabay nagpaalam si Takamine na babalik muna sa kusina para magayos. Nanibago na nga itong si Shirota at bakit tila mabait daw ngayon itong si Takamine, na madalas lamang siyang pinagtritripan lagi at inaasar, o baka sinisigurado lamang daw na okay siya bilang closet nito. Kalaunan ay kinumusta na nga siya ni Takamine at kung okay naman daw ba ang kinain nito. Oo naman itong ating bida at masarap nga raw yung lugaw, hanggang sa nagulat na nga lang ito nang biglang tumabi sa kanya si Takamine at sinabing kailangan niyang mainitan since may lagnat nga raw ang ating bida. Nataranta na nga si Shirota at sinabing ito na naman nga raw si Takamine at pinagtritripan na naman siya. Ngunit pinabulaanan ng dalaga at sinabing ginagawa niya lamang daw ang dapat para sa kanyang closet. Isipin na nga lang daw ni Shirota na isa siyang malaking maligamgam na bateng katabi niya para manatili siyang maligamgam, ika na nga ni Takamine. Di na naman nga kinaya ng brain ni Shirota lahat ng kaganapan, at sino raw bang matinong lalaki ang kakalma sa sitwasyong nakayakap ang isang diyosa sa kanyang likod, na alam niyang walang suot na anumang underwear. Gulong-gulo na nga raw siya kung bahagi pa rin ito ng pangtitrip sa kanya ng dalaga o sadyang nababaliw na rin daw itong si Takamine. Nagulat na nga lang si Shirota nang magsalita si Takamine, at sinabing mukhang nasobrahan din daw siya sa pang-aasar sa binata at di naisip ang sitwasyon nito ngayon, kaya sorry nga raw sa ating bida. Nagulat na nga si Shirota sa mga narinig ngunit mas nagulat nang isubsob siya ng dalaga sa dibdib nito. Oxytocin, kailangan nga raw ni Shirota ng oxytocin na siyang lumalabas kapag nagdadampi ang balat ng mga tao, na siyang makakatulong daw na ma-relax at mapadali ang pagtulog ng ating bida. Siguro naman bawing-bawi na ako sayo, ika na nga ni Takamine at matulog na raw ang ating bida at huwag nang mag-isip ng ano paman. Bagamat nagulat sa mga kaganapan at nakasubsab na raw ang kanyang mukha sa dibdib ng pinakamagandang dalaga ng kanilang eskwelahan, ay wala raw siyang nadamang libog, bagkus ay nakadama lamang ng kapayapaan. Siguro nga raw ay tunay na nag-aalala rin talaga sa kanya si Takamine, ang diyosa ng kanilang eskwelahan at nagmamay-ari sa kanya bilang closet nito, ay mukhang astang tao rin daw paminsan-minsan. Sana all na nga sa hype na ito na kalaunay nakatulog na sa tabi ni Lablab ko. Di nagtagal ay umuwi na nga itong si Takamine, sabay pa flashback ng nakaraan nito, kung saan pinakita ang bida natin na tinulungan ito sa pag-alaga ng isang pusa. Sa kasalukuyan ay alaga pa rin nga ito ng dalaga at sinabing akala raw ba ng ating bida ay gagawin niya yun lahat kung hindi siya mahalaga rito kay Takamine. Habang naiwan namang nahihiwagaan si Shirota sa mga ginawa ni Takamine para sa kanya. Pasundot na rin muna lods ng like at subscribe ko, salamat.